Ano po ang gusto nyo? Yung medyo kaya nating lunukin or iba to ko na lahat? Iba to na po, sir. Para Sige. isang suntok na lang. Sige ho. Ang age niya, 1 year and 4 months. Yung headbanging, yung ganito po ang kamay niya, nangangagat. Tsaka nagtuthrow ng mga toys niya. Okay, sige. So, may mga words na po ba siya? Mga small words? Bye lang pag ginagayaan. Bye. Sige po. Paano po ang context ngayon? Kasi parang mas familiar si Lola. Tama po ba? Wait lang. Tama po, no? Kayo po yung galing ibang bansa? Okay. Galing ibang bansa si Mommy, tapos ngayon, si Baby ay nasa inyo po. Ano po ang tanong natin with regards to that? Yung behavior niya, sir, ayoko nang nag-headbanging. Pag naiirita, Oo. at saka po speech niya, parang delay. Okay. Ulitin ko ho, hindi ako nagda-diagnose. Kasi hindi ko po trabaho yon. Pero what I'm trying to point out is that kailangan ho, magkaroon kasi tayo ng mas better perspective kung paano natin siya mas matutulungan or kung ano po yung tamang pananaw para matulungan natin siya doon sa current na concern na meron tayo sa kanya. Okay? Kasi usually tuwing kailan siya nag-headbang, pag meron siyang gusto. O kaya pinigil mo siya sa gusto niyang ginagawa. okay, good. Sige. Ano madalas nang ginagawa natin kapag gano'n ang ginagawa niya? Nung una, sir, pinagagalitan ko. Okay. Stop that. Mandidilatan. Umihinto siya. Okay. Pagkaraan, uulitin niya. Okay. Tapos, So, ngayon, lately, sinubukan mong hindi. hindi na. Ano nangyari? Huminto ba? Ganun pa rin. Huminto Medyo ganun. siya. Pero Huminto. mas madalang pag hindi mo siya pinapansin. Okay, good. Yung setup natin, yung situation po niya ngayon, hindi pa natin ma-pinpoint kung ano talaga ang pinanggagalingan ng frustration. Pathologic ba siya? Meron na ba talagang behavioral concern yan? Baka mamaya nurturing concern? Kasi somehow, iba kasi ang layout kapag ka ang may nurture ay yung nanay. Para malaman natin yun na yun talaga ang naging reason, marami-raming test pa ho yun. Saka actually, those things are a little bit abstract. Ibig sabihin abstract, pwedeng oo, pero hindi rin natin masyadong yun talaga yun. Umpisahan ko po muna dun sa words. Sa words, actually, sa ngayon, though, syempre, sa part po ninyo, siguro marami kayong mga napapanood, may mga napapansin kayo. Sa ngayon, hindi pa siya sobrang alarming, considering kasi na 1.4 pa lang siya sa part ng language. Okay. Ngayon, pasok tayo dun sa main concern. May part ng headbanging siya, saka may part ng biting. Okay. Una, bata pa kasi siya. So, sa totoo lang, para ho tayong mamamangka eh. Kaso, medyo magalaw pa. Somehow, hindi pa natin alam, papagalitan mo ba? Di mo ba papagalitan? Sobrang bata pa ba? Kaso ang kulit-kulit na kasi and stuff like that. Kung kunwari ang bata, pinagalitan mo, tapos hindi niya naman naiintindihan na pinapagalitan mo siya, might as well, huwag mo munang pagalitan kasi hindi niya pa nagigets eh. 'Di ba? And paminsan, kailangan din nating i-put into consideration na prudent ba? Mas tama ba na pagalitan ko siya ngayon? Kasi considering na ganito pa lang ang age niya or baka mamaya ang mas kailangan kong gawin sa kanya is mas ipa-explore muna siya. Okay, ibig sabihin explore, hayaan ko muna siya, maglaro muna, mag-explore. Pagka nagustuhan niya yung ipapagawa ko, saka ako lalapit sa kanya. Tawag po natin doon, floor time, child dead. Hayaan mo muna siya. Baka mamaya naman pala talaga may awareness na siya. Kasi kanina may nabanggit kayo na kapag ka nagagalit siya, madalas nagagalit siya kapag ka pinagsasabihan siya eh. Inuuntog niya yung ulo niya. Ang tanong, ayan, tulad nito. Ayun, out of the blue, out. Kasi baka mamaya naman kasi, ang assumption niya is that yun ang pinakamabilis na paraan para
pansinin siya. makuha niya yung gusto niya. So ngayon, timplahan ho yun. Kailangan mong pagtuunan ng pansin kasi kailangan mong pagtuunan ng oras. May timplahan ho yun. Pero sa ngayon talaga, more of child-led. At saka kailangan mahanap po natin kung ano ang volition, ano ang interest, saan siya mas masaya. Tapos ngayon, dun ka ngayon titirada. Ibig sabihin, kunwari, masaya siyang nag-aakyat. Example, instead of bigla ko siyang pabababain dyan, baka mamaya po pwede ko siyang, okay, 1, 2, 3, slide. Di naturuan ko na siya mag-count, mag-wait, tapos saka siya mag-i-slide. Ngayon, titimplahin ko yun. Titimplahin ko kung ano ba talaga ang pinaka-best course of action. Kasi may mga approaches tayo na alam natin na feeling natin mag-work, pero kailangan iaakma para natin doon sa pagkatao niya. Example, may binanggit kayo kanina, pag pinapagalitan siya, mas nagagalit siya, baka mamaya hindi pala yun yung nag-work. Pero again, titingnan natin. Baka mamaya, alam niya kasi na kapag, kunwari, let's say, nagalit ka, nagalit siya. Nagalit ka, nagalit siya. Tumigil ka. Nagigets nyo? Di ibig sabihin, alam niya na kapag ka nagagalit na siya, nang iniuntog niya na yung ulo mo, sige na nga, sige na nga. Para hindi na siya tumuloy. Ibang usapan naman yun. Kasi kailangan niyo pong matingnan, makita kung ano ba talaga ang dahilan, bakit niya inuuntog sarili niya. Baka mamaya kasi natutunan niya na, hindi ko pong sinasabi na tinuruan niyo ha. Natutunan niya na sa pamamagitan ng pagkaulit-ulit ng sitwasyon na every time na nakikita nila na nagagalit na ako, tumitigil silang lahat. So ako ang amo dito. Ganon. Depende ho. Again, we need to consider din kasi because of the age. To be honest, medyo okay nga yung motor skills niya. Ayun, maganda yung ambulation niya, nag-iikot na siya, nag-ambulate na siya, umakyat na nga siya eh. So, okay po yun sa aspeto na yun, sa ambulation. Ang tanong na lang natin sa part of behavior, sensory man. So I think medyo mas kailanganin talaga natin explore kasi kailangan natin makita din kung paano natin siya mas matutulungan. So, if you're gonna ask me, teacher, prudent ba na ipa-therapy natin siya? Baka mamaya masyadong bata pa, diba? Right? So, yun yung question. May mga iba na ang sinasabi is, ganitong age, kasi bata pa yan, blah, blah, blah. Lalaki naman, mga ganon. Pero for me, the moment kasi na parang may agam-agam kayo, it gives us an idea na, uy, baka mamaya may kailangan na tayong solusyonan. The point here is that for us, for me, especially as a therapist, kikitain naman natin yung pera, pero kasi yung oras niya, hindi natin mababalik. So, baka mamaya, sa pagtaan ng panahon, baka mamaya, instead of mas dumami yung problema niya, baka mas kumonti na kasi nga may intervention na tayong ginagawa Nakapagpa-check up na kami ng video call lang from Dubai. Video call lang naging usapan. Nagkaroon ng recommendation sa kanya na for ABA treatment and OT treatment. Kapag ba ang bati, na-recommend na mag-ABA. Magaling yung therapist niya. Huwag niyo po sabihin na binanggit ko ho sa inyo, ha? Kasi nahihiya yung pagkain. Magaling ho yun kasi ano po Sino? Yung ABA therapist niya. Si Teacher Pao. Cum laude yun. Mukha lang ganun yun. Sir, bata pa siya, kilala ko na. Talaga ho? Kasi? Yung mami niya, therapist ko. No, therapist. Really? Pero if your question is, kapag ka nag-ABA ba, ibig sabihin autism? Hindi po. And lastly, even if, ito ay hindi ko naman po sinasabi, pero palagi ho nating tandaan, yung doctor, ang pinaka-main goal niya is tingnan. Hindi ho bigyan ng taning. Kasi parang feeling natin, pag na-diagnose na, wala na Guide lang sa atin yun, para at least alam natin yung problemang kinakaharap natin. Hindi ho siya parang as if na, pagka-autism na, wala na pag-asa. Ayun. Huwag kayong matakot. At okay naman ho yung ginagawa nyo kasi you cannot do anything better than this. Sir, kagaya ngayon, at early age, therapy na siya. May posibilidad ba na magkaroon ng pagbabago? Oo naman. Mas malaki ho ang magiging improvement niya pag naintindihan nyo ano yung mga bagay para matulungan niya siya. Kumpara sa dami ng session na magkikita kami. Maniwala kayo sa hindi.